Hello Kathden fans! So sunod-sunod talaga ang blessings ng Kathden mga kasambreros, no? Lalong-lalo na po si Sir Alden. So bago yung update natin dito sa kanyang McDo na naman, ay ito no, post ulit sila ng ng mga pictures tungkol dun sa kanilang jungle survival training. So marami para sila, no? Sangkatutak pala ito kasi syempre parang buong klase ito or buong batch mga kasambreros. So Just Camp, ito yung kanilang lugar na kung saan sila nag-camping mga kasambreros and then nag-training at the same time. So ito po ay batch 80, 82 at saka 78 yung nakalagay mga kasambreros. So tapos ang sabi dito ay hanapin nyo kung saan ang pinakapogi. So ang pinakapogi dito ay si Sir Alden na nasa gitna. So marami sila kung kaya medyo may hirapan tayong hanapin. Pero lutang na lutang naman siya mga kasambreros andun sa gitna. Naka-itim na damit mga kasambreros at saka naka-smart glasses. So para ma-update niya si Phenomenal Box Office Cinema Queen. Ganon, hindi, joke lang po. So baka magalit ang mga Negatron mga kasambreros. So enjoy no. So ito yung isa sa mga ways ito ni Sir Alden para mapangalagaan yung kanyang mental health, no? Yung parating busy siya, no? He makes himself busy mga kasambreros. So baka sa Biyernes, kasi Miyerkules na ngayon, ang bilis ng panahon, Huwebes na bukas, baka lilipad ulit pabalik sa Maynila ito mga kasambreros. So Maynila to Pampanga, medyo malayo-layo din mga kasambreros, no? Mga 4 na oras, 3 oras din ang biyahe from Pampanga to, kasi Pampanga itong Alpha Aviation Group eh. So Pampanga, pero kung sa Quezon lang siya or sa Makati ay medyo malapit-lapit mga kasambreros. Kasi kapag sa Paranaque ka 4 hours yata yung biyahe mga kasambreros. So taga Paranaque kasi ako dati, no, share ko lang. And then ito, so meron siyang picture. Ewan ko bakit nakatawa yung kanyang emoji na nilagay sa Instagram story. Tapos yung naka-arrow sa kanya mga kasambreros. So parang isang classmate niya yata ito rin na nagpa-picture sa kanya mga kasambreros. So parang magkasing edad lang sila na naka-smile, naka-full smile mga kasambreros, and napakabait daw, no? Sabi ng caption mga kasambreros ng kanyang kaklaseng ito. So ito na nga yung panibagong post ni Sir Alden mga kasambreros. Isa sa dito sa mga CEOs yata ito ng McDo na kung saan ay makikipag-collaborate or makiki-franchise mga kasambreros si Phenomenal Box Office Cinema King mga kasambreros. So ang caption dito sa kanya ay one of the most humble and nicest people I've known. Welcome to the McDo family, Alden. Tapos tag si Sir Alden Richards mga kasambreros sa kanyang Instagram account na Alden Richards 02. So talagang tuloy na, no? Talagang hindi natitigilan ang mga blessings ng mga taong mabait at may relasyon at saka may pananampalataya sa Panginoon. So abangan pa natin ang mga bagong updates po dito mga kasambreros. And then ito, so ang kanyang ang verse of the day na inaabangan ko rin, James 5:16, no? Napakaganda po nito. Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed, no? So sabi niya dito the prayer of a righteous person is powerful and effective. So napakaganda nito mga kasambreros. So James 5:16. So ang prayer talaga, inisip ko nga the more na maraming family members nag-pray sa isang pamilya, talagang diringgin ng Panginoon mga kasambreros. Dito talaga mag-apply yung the more the better. So ayun po, no, so kung mas maraming nanalangin sa pamilya ay nagkakaroon ng advancement, no, at saka progress talaga kapag may leading ng Panginoon. And then ito, so repost ng isang admin, no, si Sir Alden ay parang bagong gising, tapos magkakaroon siya ng skincare routine mga kasambreros. So ang kulit ni Sir Alden dito. So parang siya, parang may kinakamot kunyari sa kanyang skin mga kasambreros or sa kanyang katawan. So ang kanyang pinopromote pa dito ay Dr. O Skin Lab Gentle Sensitive Cleansing Soap mga kasambreros. So parang bago to, no? Or matagal na, kasi ang bago niya is
Oxycure or brilliant white skin mga kasambreros or brilliant skin. So ang kulit at ang cute ni Sir Alden dito. So may ceramide, may vitamin B5 and marshmallow extract to strengthen, soothe and hydrate mga kasambreros. So zero tightness, no? Walang yung balat mo pala ay hindi siya dito may higpit or para magta-tighten mga kasambreros. And then ito, of course, no, ang kanyang prayer sa araw na ito na inaabangan ko rin parati mga kasambreros. So, sabi niya dito, Dear God, I lift up those who are stuck in a place of fear. You see their hearts, their struggles in the weight that fear has placed on them. I pray for freedom and breakthrough in their lives, that your presence would bring peace where fear once ruled. Remind them that with you there is no fear, only love, power, and a sound mind, as your word says in 2 Timothy 1:7. Surround them with your comfort and give them the courage to step forward in faith, trusting that you are with them every step of the way. So in Jesus' name, Amen. So Amen and Amen, Pops Alden. So talaga nakita mo yung pagiging prayerful ni Sir Alden, no? And then ito, so ang kulit lang kasi parang ano ito, Christmas Carol, no? Ni Sir Alden mga kasambreros, throwback ito. Tapos yung kanyang kanta tayong Christmas na 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 na. So ganun mga kasambreros. So jingle bells. So kasi nagpaparamdam na kasi nga Pasko na mga kasambreros ay nang harana na, no? Or nangaroling na si Phenomenal Box Office King. Parang baliktad, tayo dapat ang mga rolling sa tayo dapat ang mga rolling sa kanya mga kasambreros kasi siya yung magbibigay ng aginaldo, ganun. Hindi, joke lamang po. And then ito, isingit ko to mga kasambreros kasi magiging part din ito ng vlog ko. Dito ko nalaman si Jose Marichan, no? Yung king of all Christmas Filipino Christmas songs mga kasambreros. Ay Ilonggo pala siya. Narinig ko yung yung kanyang conversation sa kay Kuya Eric or kay Edwin yata ito mga kasambreros. Ilonggo talaga siya, as in kagaya namin Ilonggo na pag sinabi mo naging number. As in Ilonggo talaga siya, no? Hindi kita kababatian, pero syempre no, nakaka-relate kami ng nakaka-relate ng Ilonggo mga kasambreros sa dialect namin. So nagulat talaga ako kasi although purong Chinese pala si Sir Jose Marichan na ngayon ay 80 years old na mga kasambreros. Yung mga magulang niya ay pure Chinese pala talaga, no? Talagang parang doon sa China, sinilang, tapos parang lumipat sila dito mga kasambreros sa Iloilo, no? Sa Bacolod mga kasambreros. So sinilang siya sa Iloilo, tapos noong March 11, 1945, tapos yung pinagmulan naman nila ay sa Bacolod, Negros Occidental ang kulit lang kasi nagulat talaga ako na akala ko kasi magaling din siya mag-English no? Magaling din mag-Tagalog, parang hindi mo nata. So kagabi ko lang nalaman. So sa sobrang tagal na ng kopa at kinakanta natin yung kanta niya ay Ilonggo pala siya mga kasambreros, kung kaya sinishare ko po sa inyo, no? Yung aking discovery na yun nga, no? Ilonggo pala siya mga kasambreros. So shinare ko lang po, no? So actually naman po, no, tayo mag-aabang sa mga ganapan ni Ma'am Catherine mga kasambreros. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is September 3, 2025, Wednesday na po. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda at relevant po nito mga kasambreros. Ang title po, Para sa Mayayaman. 1 Timothy 6:17, Command those who are rich in this present age not to be haughty, nor to trust in uncertain riches, but in the living God who gives us richly all things to enjoy. Sa Tagalog po, babasahin natin, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay sa lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Napakaganda nito mga kasambreros, no? At saka napaka-relevant po ng issue at saka ng salita ng Panginoon mga kasambreros. So ang verse na ito ay si Apostol Pablo ay sumusulat, no, sa kanyang spiritual disciple at spiritual son na rin
na si Timothy or si Timoteo, mga kasembreros. So ang verse na ito ay nag-highlight ng kahalagahan ng generosity at saka naglalagay pa ng emphasis sa spiritual dangers ng mga taong nagtitiwala sa kanilang kayamanan, sa kanilang possessions, no? Sa kanilang wealth, mga kasembreros. So nagsiserve ito ng napakahalagang reminder sa atin. Ang kayamanan po ay hindi siya hindi siya masama o mabuti. Depende ito sa paggamit, kasi ang kayamanan po pwede siyang blessing sa Panginoon, mga kasembreros. And actually blessing ang kayamanan, no, kapag nasa tama natin kinuha, okay, sa tamang pamamaraan, nagtrabaho tayo, and at the same time ang Diyos po ay nagpapala sa atin in right way, mga kasembreros. So naging sumpa lang siya kapag nasa masama mo kinuha at ginagamit pa sa masama, mga kasembreros. So ito po ay paalala, no, ni Apostol Pablo na inutusan niya, no, si Apostol Timothy, mga kasembreros, na i-remind mo yung mga mayaman na huwag silang maging mayabang, no? Huwag silang maging arrogante sa kanilang kayamanan. Huwag silang magtiwala, no, kasi uncertain at lumilipas ang kayamanan. Ang kasikatan, lumilipas, ang influence, ang power, lahat ng ito, no, lahat ng bagay dito sa mundong ito ay lumilipas. Hindi sila permanente, no? They are temporary. So ito yung sinasabi niya, no, na imbis na magtiwala sa kanilang kayamanan, ay magtiwala sila sa Panginoon na nagbibigay sa atin ng kasaganaan at mga bagay na mapaikakasiya natin, mga kasembreros. So the more that we are satisfied and content, mga kasembreros, kontento sa ating Panginoon, the more na nag-glorify siya. Okay? Kasi kapag nag-spend time tayo, you are fulfilled, we are contented, we are enjoying God's presence. So ibig sabihin, mahalaga siya sa atin at mahalaga tayo sa Kanya, mga kasembreros. And that's all that matters, no? Yung ating relasyon at saka personal na connection sa Panginoon, mga kasembreros, as we trust in Him in faith, mga kasembreros. Napakaganda po actually ng verse na ito. And sa ating konting context, mga kasembreros. So ang 1 Timothy 6:17 ay napaka-relevant po ngayon, no? Kasi nga talagang uso talaga ngayon ng sa ating gobyerno. So ang verse na ito, sa pinakauna ito, mga kasembreros, no? Nasa present world natin. Grabe, no? Imagine niyo, ang tagal na nasulat ng Timothy ng Biblia na ito, pero sinasabi pa dito present age, no? Ibig sabihin, same situation yung nangyari noon ay yan nangyari pa rin hanggang sa ngayon, mga kasembreros. Parang Proverbs 23:4-5 lang, no? Na nag-warn at saka nagbabala sa atin na do not wear yourself out to get rich, do not trust your own cleverness, no? Pero magtiwala tayo sa ating Panginoon, mga kasembreros. So bakit ito relevant kayo, no? Talagang trending na trending ito ngayon, mga kasembreros. So our consumer-driven society often prioritizes the pursuit of wealth and material possessions over spiritual well-being. So marami kasi rin ngayon, mga kasembreros, no, hindi lang sa ating gobyerno, kundi sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, na parang mas gusto natin yung yumaman, mas gusto natin yung ganito, yung mga material na possessions ba, material na mga bagay, no, which is maganda naman, pero kapag dito lang nakasentro ang ating buhay at hindi sa Panginoon at hindi sa Biblia, no, hindi sa kanyang salita, mga kasembreros, ay doon na po tayo nagkakasala. Kumaga pa, we choose material possession rather than spiritual well-being. So ang verse na ito, mga kasembreros, ay nagsiserve sa atin ng counter-cultural message na urging us to evaluate where we place our trust and what we consider valuable. So lahat naman talaga ito mahalaga, no? Yung pagkain natin na material, yung ating income, yung ating pinagkakitaan, mahalaga yan sila, mga kasembreros. Yung ating physical na katawan, so mahalaga yan, mga kasembreros, no? Yung kayamanan, as what the Bible says, ay blessing, no? Kasi ang Panginoon natin ay nagpapayaman din sa atin kapag sa tamang paraan at ginagamit natin sa tamang paraan din po, mga kasembreros. Nagiging sumpa siya kapag ginamit natin sa masama. So ang sinasabi nito, do not be haughty, no, or do not be arrogant, mga kasembreros. Sinabi ni Apostol Pablo na bilang warning, no, sa mga taong ma-pride,
na kumapa yung wealth nila, yung kayamanan nila, ginagamit nila sa masama, mga kasumberos. And come to think na marami ang nadadamay. Actually, kawawang-kawawa talaga yung nadadamay dito, mga kasumberos, no? Na pinagnanakawan ng mga corrupt. It challenges us to remain humble and recognize our dependence on God. The second phrase na wag nating ilagay, no, sabi dito sa verse, no, wag nating ilagay or i-put ang ating trust, ang ating pag-asa sa kayamanan na temporary, mga kasombrero. So ito po ay nagsispeak talaga ng pagiging unreliable, okay, ng nature ng material riches. Kumbaga pa, yes, may blessings tayo. We are thankful to God, we are grateful to God. Pero wag nating gawing reason ito or dahilan para maging mayabang, para maging sakim, no? Para maging greedy, mga kasombreros. So, sabi dito ni Apostle Paul pa ay yung dito, sa Diyos tayo magtiwala. Okay? Sa Diyos tayo umasa. Sa Diyos natin, kapag kasi ang Diyos natin ay kasiyahan din niya na mag-provide sa atin, no? Kasi nga ang isang nature ng Panginoon provider siya, no? Jehovah Jireh, the one who provides, mga kasombreros, or the Lord who provides. So, talagang desire, no? Gusto ng Diyos na tayo po ay na-enjoy natin ang buhay kasi regalo ito, no? Ang buhay natin ay regalo, mga kasmas. That is why it's really important to use our enjoyment to be content and satisfied, mga kasombreros, na kumapa sa Diyos tayo pinagtitiwala at saka umaasa, mga kasombreros. So useless ang lahat-lahat kahit na maangkin man ang buong mundong ito, no, ang buong kalawakan, ang buong sangkadagatan, ang buong sangkalupaan. Kahit maangkin mo to, no, kahit maangkin mo to, mga kasombreros, pero susunugin naman ang kaluluwa mo sa impyerno, ay anong sense, no? Di ba? Kasi doon ay wala na pong katapusan, mga kasombreros. Endless na po doon ang parusa. On the other hand, kapag nasa heaven tayo, kasi naniwala tayo at nanampalataya sa Panginoon, mga kasombreros, habang tayo nabubuhay, ay endless at walang katapusan din po ang kasiyahan, ang joy, ang love, ang peace, mga kasombreros, doon sa langit. So, another way kasi ng Panginoon na another way ng or isang way ng Panginoon, mga kasombreros, na makakapaglingkod tayo sa Kanya ay itong kayamanan, no? Kasi marami akong kaibigang Christian din na mayaman sila, but they're using their wealth, mga kasombreros, to glorify God. They support ministry, nagsusuporta sila sa mga gawain ng Panginoon. So, in that way ay napapalawak ba yung kingdom? Kasi nga, hindi na po problemahin ng mga kabataan na yung pamasahe, for example, no? Kasi nagbibigay yung mga young professionals, yung mga mayaman talaga, may mga scholarship foundation sila, no? And libre yun, mga kasombreros, kasi nga sila ay pinagpala ng Panginoon, so they also bless other people. So, nung binless lahat, binigyan ng pera, no, ng maraming ng kayamanan, so, binigay din nila, mga kasombreros, and pinaghirapan nila at sa tamang pamamaraan, of course, no, yung kayamanan nila, mga kasombreros. So, as an application, you know, when you log off from work or turn away from your family, where do you place your trust? Is it in the fleeting buzz of material success, or in the everlasting strength of faith? So remember that God provides us with all we need, not just for survival, but for joy. So isipin natin, mga kasombreros, ng Diyos natin ay desire niya talaga, kumaga pa ikakatuwa niya yung pagpalain tayo. Tayo lang po ang inaantay, mga kasombreros. Kung kaya ang yaman natin, no, para sa ating mga mayaman sa pananampalataya, mayaman sa material, ay gamitin po natin sa tama, lalong-lalo na po sa ikabubuti ng ating Panginoon at huwag tayong magyabang. Alright, so na po sa ating Word of God, ha, no, po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and humbleness, no, as we get rich. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga surasin pa. Alam po. I love you.